Lumaragas ang pagpala sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 30 sa versikulo 11 hanggang versikulo 16. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pagkuha mo ng senso ng mga Israelita, bawat isa hihingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. Kaya handog nila ito sa akin para walang kapamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang senso. Lahat ng mabilang sa senso ay magbabayad ng kalahating siklo ayon sa timbangan ng templo. Bilang handog sa akin, lahat ng 20 taon pataas ang isasama sa senso. Pareho ang halagang ibabayad na pantubos ng mayayaman at ng mahihirap. Lahat ang ibabayad nila ay gagamitin sa mga kailangan sa tabernakulo. Ang halagang ibibigay nila ay pantubos ng kanilang buhay. At sa pamagitan nito, maaalala ko ang mga Israelita. So, ang passage na to ay patungkol doon sa utos ni Lord para sa maintenance nung tent of the tabernacle. So, oo, totoo nung panahon ni na Moses, ang kailangan nilang i-maintain ay yung tent of the tabernacle. Pero sa panahon natin ngayon na nasa New Testament na tayo, so meron tayong mga church building. Say, oo, meron tayong mga church building. So, ang ibang simbahan, nagre-rent ng venue. So, kailangan nilang pambayad ng rent. At alam natin na may electric bill, may water bill, may internet na yung sa binabayaran buwan-buwan sa wifi, etc. etc. So, in short, ang mismong church or yung church building nangangailangan ng maintenance. Pag minsan yung mga instrument kailangan ding ayusin or palitan. So, alam natin na tayo ay mga receiver. Oo, totoo. Receiver tayo ng God's grace, ng God's blessing, ng God's anointing, ng God's, yun nga, yung hininga mo, yung kalakasan mo, katalinuhan mo, galing yan lahat sa Diyos. Para maging malakas ka, para ma-empower ka, at nang sa ganon, maging giver ka. So, maging sensitive giver ka. Kasi si Lord, ang kanyang simbahan, ang kanyang sambahayanan ay nangangailangan din. Ang Diyos mismo walang pangangailangan, pero yung church building meron. At gusto kang gamitin ni Lord para ma-provide ang pangangailangan ng mga church building or ng church building ninyo. So, be a sensitive giver. After all, si Lord naman kasi nag-i-empower sa iyo para maging giver. At kapag kinakausap ka na ni Lord na ipinapakita sa iyo ni Lord yung pangangailangan ng simbahan, buksan mo ang puso mo at ibigay mo ang rini-request ni Lord. Kasi, meaning yan, gusto kong gamitin ni Lord, alam ni Lord na kaya mong i-provide ang pangangailangan ng simbahan na yaon. So yes, be a sensitive giver. Okay? Okay.